Hello po mga kagandang buhay. Ito po ang last day ko dito sa pahingahan ng ating mga baka dito po sa Agoncillo, Batangas. At ngayon nga pong araw na to ay pipick up na kami ng itlog. So pupunta po kami sa kooperatiba po ng SIDSI. At ang good news nga po mga kagandang buhay, nagpasadya po tayo ng feeds ng mga itik natin. So success po ang ating pagpunta po dito mga kagandang buhay. Kaya pipick up po kami ng 50 na feeds. So pauna pa lang po yan, nadala natin ng duck layer feeds doon po sa Aklan mga kagandang buhay. At sa susunod po, magpagawa po tayo sa kanila ng para rin naman po sa pugo. So ang SIDSI po dito na kooperatiba sa Batangas ay sikat sila mga kagandang buhay. Nagsusupplies po sila ng quality feeds. Kaya subukan po natin yung feeds nila. Samahan niyo po kami sa pag-pick up ng itlog at feeds po sa kanilang kooperatiba. So yes, mga kagandang buhay, uuwi na ang ating Team Green. Ayan. Tuwang-tuwa po ako, success po yung ating tour. Marami po ako natutunan sa Katayan at nakapasyal din po ako dito sa kubo namin kung saan dito nakatira yung mga tao natin. At meron po akong area dito na pinalinis sa kanila at pinatambakan para iwas dengue. At saka meron din po akong dagdag na sinabi sa kanila na dapat po nilang i-flooring para po lumaki ang ating gagawing pag-prepare po sa kakatayin mga baka. So yan, nakikita nyo sa likod ko, yan po yung 10 ngayon na katay. Oo, araw ng Sabado, 10 pong katay natin. Kahapon, 8, nung isang araw, 6 yung kakarating pa lang natin. So marami na ang bawas sa 50 heads natin. Ayan yung mga baka po natin dito, napaka-presko po nila dahil hindi po masyadong mainit dito mga kagandang buhay. Ang lapad po, may manggahan pa. Ayan sa likod pagka masyado ng init, nilalagay nila doon yung ating mga baka. Kaya kagabi, di ba nakita po ninyo ang ganda po ng recovery ng kilo ng ating mga pinakatay kagabi. Pagkatapos po mga kagandang buhay, na-analyze ko po na ang perfect po talaga na pahingahan ng ating mga baka sa biyahe is yung Katikla natin area o yung sa airport. Kasi ang sabi ni Castor dito ay maganda daw po ang panimbang kapag ka po nakapahinga sa Katiklan. Ang ginagawa kasi ng ating team ni Kabiang Roger, pakakainin nila doon sa Hibaiyo yung ating mga baka, tapos ibababa nila dun sa Bacolod, which is busog pa naman po yung mga hayop kasi 5 oras lang naman ang biyahe. So pagdating sa Katiklan, diretso na sila ng Mindoro papunta dito, masyadong stress ang hayop. Unlike po sa galing sa Hibaiyo, Negros, bababa po sila dito dun sa Katiklan Airport, mas relax po yung mga baka natin. So success dahil makapagpamiyembro po ako sa co-op ng SIDSI mamaya. Tapos okay na rin po yung order namin ng itlog. Tapos pipick up pa kami ng 50 bags na mga feeds, mga kagandang buhay. Kaya tamang-tama po talaga, success po talaga yung aking tour dito mga kagandang buhay. Marami po ako natutunan at ipapasa ko po kay Kabiang Roger yung mga pananaw ko at mga adjustment natin, kagaya kung ilan yung pahinante na dapat nakasama sa truck at dapat na mga adjustment din pagdating dito. Sa mga budget nila, sa mga galawan nila dito mga kagandang buhay, yung ano yung hindi dapat at kung ano yung dapat baguhin at kung ano yung dapat ipanatili. So ganun talaga po sa negosyo mga kagandang buhay. Boss ka na, hindi ka lang basta-basta boss. Alam mo kung ano yung mga kalakaran. Oo, para
makapagbigay pa rin tayo ng suggestion dahil siyempre tayo ang boss. Oo, ang pag-analyze po sa mga gastos at lahat-lahat ay nakasalalay po sa atin yan kung paano po may ikakaganda pa yung kita ng bawat biyahe natin, di ba? At siyempre makinabang din sila, mga kagandang buhay, dahil kung maganda po ang kita, marami din po silang mga biyayang matatanggap. O, di ba? So, ayan, nakaalmusal na po kami, naghihintay lang po kami ng alas 9. Dahil ang oras pa lang po natin is na 8:30. 8:30 po ang oras natin kasi may truck ban. Madakip tayo mga kagandang buhay. Kaya kailangan pagdaan natin doon, may mga daanan na iwala na dapat truck ban. So, halika kayo't matuto pa dito sa pag-pick up namin ng itlog. Makita ninyo kung ano yung ano din, business sa eggs. Mga kagandang buhay, kung paano ba namin tinatransport yan. Yung kambing pala natin hindi success. Naalala ko bigla kasi hindi po umabot yung ating permit. Kaya sa susunod na naman po na biyahe. Nakikita nyo ba si Manong, mga kagandang buhay? Manong, hi! Wave naman yan sa ating mga viewers. Si Manong po dito, mga kagandang buhay, yung taga-alaga ng mga baka natin. Kaya hindi na po masyadong nahihirapan yung ating mga cowboy. Si Manong po, sinusweldo natin, 100 per head. Oo. Para po magpakain at mag-alaga sa ating baka. Of course, tinutulungan din po siya ng ating mga cowboy. Kahapon po, nung pumunta po kami sa Tagaytay para po magpakatay, sumama po siya sa truck. Tapos po, sumama rin yung ibang mga cowboy natin. Dinrap namin sila kung saan po maraming napier. Tapos habang nagpapakatay kami, sila po ay naghunting ng mga napier. Muntik pa po mamatay si Manong dahil nahulog po siya sa balon na malalim. Buti na lang po at yung dalawang paa niya yung na-shoot doon. Kaya dire-diretso po siya sa ilalim ng balon. Kaya yun, na-tour ni Manong yung balon. Kamusta naman sa loob ng balon? Wala namang kubra doon? Wala po naman. Ano, nakakita ka ng mga bituin? Hindi pa, kaunti lang. Kaunti lang na bituin? Oo. Kaunti lang na bituin ang nakita ni Manong. Yan, ang sakit naman ng mga ng mga nangangagat sa paa ko. Oh. Guyam. Guyam. Sa amin guyom, sa inyo dito guyam. Guyam. Ay. Oo, sakit. O yun, mga kagandang buhay. Alam nyo ba, pagka yung mga baka namin na huling katay, yun po mga nananalo, no? Bumibigat. Bumibigat sila na kondisyon ng katawan. O sabi nga ni Manong, gusto niya daw mag-alaga ng mga payat. Bigyan ko daw siya ng alagain ng mga payat para extra income daw. Nasa ilan pa ngayon itong pinapakain mo? 29 na po yan. 29 na lang, 3 araw pa lang kami dito. 29, ngayon 10, kahapon 8. Ang kinatay, nung unang dating natin, 3 yung dinagdag. So yun, relax po ang ating mga baka kasi green po yung paligid nila, oh. May nakakain-kain pa po sila na mga damo. Dagdag po yung mga nakumpay. Yun, tapos na pong painumin ng my feeds. Sa isahin talaga niya yan, 100 per head po. Ngayon, 50 po yung dala namin. Ako, 500 na naman siya. Sabi niya, ang kinikita daw niya nasa 15K every month. At laki pong pasasalamat ni Manong sa atin. Kasi nga, inalaw po ni Roger na siyang mag-alaga. So may mga adjustment po akong gagawin, mga kagandang buhay, since nakita ko po na alagang-alaga yung ating mga baka dito. So maglalagay po ako ng tao sa Toledo. 2 lang po na pahinante yung ipapadala ko sa truck. Pagdating po nila sa Katiklan magpahinga, meron pong isa doon na nakatambay lang, na tutulong din sa farm natin doon. At the same time, pag dumating ang baka, tutulong siya sa pag-alaga. So ayan na po ang 10 nakakatayin natin mamaya. So yun, unti-unti lang po yung pagpapainom ng ating manager sa katay para ma-hydrates po ang kanilang laman. Tingnan ninyo yung laman, no? Ang pula-pula, ang kintab-kintab. Yun po, na-hydrates po kasi pinapainom yung mga baka natin. Pero ganyan lang po, oh, natural lang.
mga kagandang buhay. Kasi balita ng iba daw, namamatay daw yung mga baka kapag ka piniprepare. Hindi naman po. Pag namatayan, kinukondem ng doktor yan, pinapalibing. Kaya maingat na maingat po kami. Ayaw natin po na malugi tayo. Ikaw ba naman, pag namatayan ka ng baka, papunta ng slaughter, tapos ipapalibing, gusto mo ba yun? Kaya kami po ay ingat na ingat din. Expert lang po ang mga gumagawa ng gano'n, na pag-prepare po ng mga baka na ipapakatay. Hindi po pwede yung basta-basta lang. Expert po yan si Castor. Yan po ang specialty niya at yan po ang binabayaran natin, yung talent fee niya, mga kagandang buhay. Oh, kanya-kanya yan sila. Maiiwan ka dito? Sunod ka uwi? O, maiiwan po dito si Nelson. Makakasama po ni wala nang uwi-uwian ni Rico. Siguro dito na makapag-asawa si Rico. Oo, hindi pa niya napakilala sa akin yung chicks niya. Oo. Pero yung chicks po ni JR, na ipakilala niya po sa akin, pero galit na galit si JR sa mga kasamahan niya. Oh, oo. Bakit daw hindi marunong pumili yung mga kasamahan niya nang iririto sa kanya? Mataas ang standard ko, sabi ni JR, wag niyo akong ganyanin. Kaya tama yan, JR, kakampi mo dyan ako. Okay, hindi basta-basta maghanap ng asawa. Kailangan yung dekalidad din na asawa na makakatulong din sa'yo. Hindi yung basta-basta hihiga na lang. Yung pangkama lang, hindi pwede yun. Kailangan pang sport pa. Mga kagandang buhay, pang negosyo, katuwang. Oo. Hindi basta-basta yung pinupulot lang ninyo kung saan-saan. Hindi nyo alam kung nakailang lalaki na yan. Dapat kayo yung nakauna. Di ba, Lord John? Oo, dapat sila yung nakauna. Oo, hindi yung kilo-kilometro na yung mga nakauna. Oh, no! Kailangan ganon, mga standard nyo. So, ayan po, lalabas na ang ating mga tao. Rico, napakinggan mo ba yung sinasabi ko? Huwag kayo basta-basta ng rito-rito sa mga kasamahan nyo ng mga babae, ha? Kailangan pinag-iingatan ng pagpili. Yung alam mong ikaw lang. Oh, wag yung may ano ba? Oh, hindi naman kailangan yung ganda. Kailangan yung ano ba, yung wife material na tinatawag. Kasi kung sanay na yan, kilometro na yung kanyang mga karanasan, sanay na yan. Baka patulugin ka lang, may ano na siya. Oh, no! May kapiling na iba, di ba dong? Mahirap yung may karanasan na kilometro na. Mahirap yun. Kailangan yung wife material talaga. Kawawa naman si GR. Niririto nyo sa mga hindi niya gusto. Ang pugi pa naman yan si GR. Parang Bombay. Kailangan wife material talaga. Kagaya ng asawa ni Lord John. Oo. Tumutulong sa pangabuhi. O sige na. Pinaunan nyo kasi ako ng akyat. Yan tuloy. Oh. Mga wife material. So, ayan na po ang aking team ngayon. 3 po yung kasama natin na cowboy. Si Lord John. Ang driver natin na walang ginawa kundi natulog ng ilang araw. Nakabawi ng tulog. Okay ka na? Nakabawi na ng tulog at lakas? Ayun. So ito namang dalawa na to, anak ni Castor. Miss na miss ang asawa. Gusto kada uwi din ng truck, uwi din sila. So, pangalalin ko mo ito, Dong. Yung isa na yan sa may, sa may tabi. Sumama ulit. Tapos si GR, wag kang padadala sa mga nila, sut-sut. Oo. Akala ko naman, matinong babae yung sinusut-sut nila sa'yo. Hindi pasado sa akin, JR. Siyempre yung may K naman, hindi naman ibig sabihin na may K, may pera. Yung may K naman ang personality. Yung kaya ka namang buhayin kung just in case, di ba? Hindi lang kasi lalaki yung tinitingnan, kaya ka buhayin ng lalaki. Tinitingnan din ng, dapat kaya ka rin buhayin ng babae. Oo. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang lalaki yung naghanap buhay. Kailangan tandem. Best tandem po, mga kagandang buhay, yung walang arte. Walang kaarte-arte. Oo.
Sila nga, alalang-alala sa akin. Sa duyan na ako natulog ngayon, mga kaganda boy. Sabi ko sa mga tao, huwag kayong mag-alala sa akin. Sanay. Sanay yan. Marunong tayong mamuhay ng sa mahirap at marunong din tayong mamuhay ng sa, kabuganaan. Ganyan. Alis na kami, tatay. Ang taga-ano natin. Taga-alaga. Ingat sila sa aking mga cowboy at driver, matitinik yan. GR, nako, GR. Lagi ka lang magpabango at saka lagi kang magpapugi. Pasasaan ba at makakakita ka rin, no? Lagi lang malinis, ah. Oo. Ha? Ha? Huwag lang bakla, ah. Kayo talaga, puro kayong mga ganyan, eh. Bayot lang daw, bagay sa'yo. Dili, oy, ay. Grabe man, eh. Namatay na lang ang sasakyan natin. Sige po, mga kagandang buhay, yan, lo. Yan po ay natural po sa amin. Oo. Para po kaming magbabarkada, mga kagandang buhay. Sekreto po para wag matakot yung mga tao natin sa atin. Oo. Pagalitan sila kung may hindi sila magandang ginagawa. Ouch. Ito na. Co-op Mart. Co-op Mart. Tapos mayroon pa sila, Co-op Hardware. SEDC. Co-op Mart. Yan, dito na si Boss, Dito na natin pipick upin ang ating feeds. Yay! Okay. So nako, mga kagandang buhay, very blessed po tayo at nakilala po natin yung ventures po ng SEDC. Ayun po, SEDC. Ayan. So, magiging katuwang na natin sila sa ating farming. Yay! So, unang kuha natin ng feed sa kanila ay para po sa baby. And then, i-upgrade po natin sa kanila. Nalagyan po ng plastic sa loob. So, madadagdagan po yung costing natin. Kasi tawid dagat, kailangan po nating proteksyonan po ang laman. So wala po itong plastic ngayon, yung partial natin na 50 bags para sa duck layer. Sana maganda at magustuhan ng ating agriculturist, sa Ron's Farm Official, ang bago nating gamit ngayon na feeds. Oo. Naku, malaki pong matitipid natin dahil may sarili po tayong sasakyan na pipick up. Yan. So, magiging member na tayo mamaya, mga kagandang buhay. At gusto ko pong pasukin yung pagsusupply din po ng feeds doon sa Aklan. At siyempre, magbababuyan din po tayo para sa baboy na feeds, sa pugo, sa manok, mga kagandang buhay. Pwede to tayo mag-alaga ng broiler. Yun. Yan po ang pangarap ni Ron. So, ito po nakakita tayo ng supplier ng feeds. So, malaking factor po ito, mga kagandang buhay, kung magpagawa po tayo ng farm, yung may mapagkukunan po tayo ng patuka na affordable. Makakatipid po tayo. Kasi sabi ni Ron, sako lang naman ang binabayaran sa mga branded. Kayang-kaya naman yan ng mga feed meal. At pwede naman po tayong magpa-specialize kung ano pa yung gustong mga ingredients ng ating agriculturist po, mga kagandang buhay. So, yun. Success po yung una nating karga. Yay! Kaya pagplanuhan natin to, makipag-appointment po tayo, mga kagandang buhay, sa pinaka-boss ng boss. Dadalhin po natin si Ron para po siyang makipag-usap. Ayan, success. Ako, ang ating pong business trip, mga kagandang buhay, marami po tayong natutunan, maraming mga biyaya, maraming mga ideas na maiuwi natin sa ating sariling farm. Kaya tuloy-tuloy lang natin ito. Napakalaki po ng potensyal na umasenso po tayo, mga kagandang buhay. Dahil doon po sa lugar namin,
Wala pa pong, hindi centralized pa. Hindi kagaya dito sa, hindi kagaya dito sa Batangas na halos ang daming mga farm dito. Kaya marami po tayong mai-inspire dito po sa ating mga vlogs about farming. Sa mga kababayan natin abroad na laging nakasubaybay sa ating mga vlogs. Eto, subaybayan nyo po ang journey namin paunti-unti. Sa ating pong papasukin na naman na bagong venture. Sabi ko nga kay Kabiyahe, gusto ko po talagang mag-supply din po ng feeds. Oo, gawin po muna natin. Magpagawa po tayo ng babuyan. Paramihin natin yung ating bebe para tayo po mag-supply ng siho. Ganun lang po, paunti-unti. Paunti-unti lang na ma-educate natin yung tayo mismo sa farm natin. Tapos makapagbigay na po tayo ng saktong pagtuturo sa mga ibang gusto rin pong pasukin ang farming. Oo. Ngayon, sa siho muna po kami magsusupply. And then sa processing po ng ating mga itlog. Marami po kayong matutunan at marami din po kaming gustong malaman para ma-share po sa inyo. Paunti-unti lang po, tiyaga. Okay, kilalanin din po natin dito ang mga ladies. Ma'am, isisiay nyo ako ma'am sa Boracay. Sasama kayo sa Boracay, siay nyo ako. Tapos pasyal ko kayo doon, ang daming pasyalan. Gusto nyo ba yung naked lang? Yung naked yung parang Adan at Iba? Oh, salamat po. Pasyal ko kayo sa Crystal Cove. Oh, doon. Pagka nag-CI nyo ako para pasado ako sa CI. Di ba? Ayun, ito po yung co-op nila, mga kagandang buhay. And hopefully, magustuhan namin yung feeds nyo. Yun lang. Oh, kung ano po yung performance sa mga alaga namin. Magtatagal, feeling ko magtatagal ako sa SEDSI. Oo, parang ang gaan ng feeling. Oo. Ako, Pinoy, ay may magandang buhay pa. Ayan. Sa mga kababayan natin abroad, ano? Yes, ma'am. Ma-inspire sila. Na-inspire sila sa ating kooperatiba. Yan. Oo. Malalaman ko rin kung good ba yung kooperatiba na to. Very good, ma'am. Very good. Ang SIDSI po ay 56 years old na po ang SIDSI. Oh, 56 na pala. Nagsimula po. All of Famer na po kami. 1969. Wow. 1969. Yes, ma'am. Ma'am, isa po sa halige, si ma'am. Talaga? Ma'am, si ma'am, kaming dalawa. 32 years. Ma'am, siya po ay 32 years in service. Ako po ay 23 years in service. Yes. Oh, magiging katuwang ko ang SEDSI dun sa mga gusto kong farming ventures. Kami po, ma'am, ay kahit po Sabado, ay kayo po ay gagampanan namin. Hanggat kami po ay kaya namin pamagbigay ng customer. Wow, thank you so much, sir. Nako, parang atom ako dito. Yes, ma'am. Ma'am, kami po ay may pa-Mother's Day sa inyo. Bukas ko po yung Mother's Day. Si ma'am po yung mag-aabot sa inyo or si... Oy, Yes, ma'am. grabe Ma'am, naman ito. yun. Ma'am, Abaw. po namin sa inyo. Wow. Ano yan? Ano gawa ninyo sa Yes, SEDSI? ma'am. Wow, maganda sa Boracay yan, Day. Yan. Pwede tayong magbenta niyan doon. Yan, ma'am. Oo. Kayo, ma'am, ay ipama-Mother's Day namin po yun sa inyo. Thank you. Picture namin po kayo. Oh, sige, sige. Ayan, mga kagandang buhay, ang ating itlog. Ready na po ito para isalin. Naghintay na lang po kami ng ating tagasalin. Ayan. 2:00 pa daw sila darating. Ang oras pa lang natin ay 1 minuto bago 1:00. Oh. Ayos ba ang sizing dyan? Ayos. Ayos ang sizing. So, ito po daw ang pinakamaliit na poultry ng SIDSI. Yan, grabe no? Basta Batangas ang yaman sa itlog. The egg capital of the Philippines. San Jose, Batangas. Maya isalin po yan, tapos tanggalin yung basag, tsaka yung mga reject. Tanggalin din. Ito po ang ating egg tray na dala. Nauna na pala dito yung ating mga egg tray.
Hintayin na lang natin ang atin pong sinusweldohan ditong taga-salin. Kasi nakalagay pa sa plastic tray eh. Tapos ilang building po ito. Dito, napakasimple lang. Hindi mabaho. Yun. Kita natin yung mga bagong production ng itlog, oh. One, two, three, four, five. 5 building sa kabila, 5 building dito din. Ay, grabe! Ang bilis ng mga taga-salin ko, oh. Sige, salita ka pa, Ma'am Alice. Ayun! Ayun na! Nasalin na po from plastic to, carton trays. Ito na lang, oh. Ang galing. Ang galing ng mga taga-salin natin. 275 po per tray ang ating bayad sa kanila. Salin, kuha ng basag, tali, tsaka karga. O yan na po ha. Itlog, hala, nainitan na dong itlog natin dong. Oh no! Pwede ba talian mo na to? Para mailagay dito sa tabi. Hala, patay tayo dyan, nainitan. Oh no! Yun na, marami pong magluluto ng sunny side up nito sa Boracay. Ang ating pong mga itlog. Yan, itlog sedsi po yan. Magaling po, maganda po ang sizing. Yay! Diba? Konti na lang mga kagandang buhay, tatalian nila pagkatapos. Ayan po yung maestra natin, oh. Okay. Pag negosyante ka, marami kang natutulungan eh. Ito, pagkatapos nito, may pambili na sila ng bigas. Yeah, proud po tayo mga negosyante. Dong, binata ka pa, Dong? May asawa na. Yung isa may asawa na rin. Sino pala yung nadisgrasya na yun? Oh, di ba meron akong taga-tali na nadisgrasya? Ah? Di ba? Wala siya dito. Buti, okay naman siya. Oo. Yun. Si Madam po, taga Cavite, oh. Kumukuha din siya ng itlog dito. Grabe. Yan, mga kagandang buhay, fresh na fresh from the farm. Oh. Madam, kita-kits tayo sa Boracay. Oh. Send mo yung mga product mo para mapakita ko sa sa manager ko. Ganun talaga nagkakakilala po yung mga negosyante. Kung saan tayo kikita, doon tayo. Bilis, bilis ng mga kamay. Bilis nila. Baka sa sobrang bilis, di nyo na makita yung basaga. Oh, no! Oh, yun, nakikita naman. Kita naman yung basag. At yung mga crack-crack lang, tanggalin nyo.
nakauwi na po ako dito sa Nabas, Aklan. At yun, nakita ninyo sa video mga kagandang buhay na medyo may trouble po na nangyari sa amin sa barko pauwi. Dahil naatrasan po ang ating tin-wheelers ng isa rin pong tin-wheelers. At yun nga, nabasag yung bilog na sa may side mirror at yung side mirror mismo nabasag. So dalawa po ang nabasag na salamin. And then yung atin pong sun visor mga kagandang buhay na UP din po at yun hindi po napansin ng mga taga-barko na naatrasan tayo or siguro napansin din nila pero nakaalis na po yung tin-wheelers po na nakaatras sa atin. And then sabi nila wala daw silang pananagutan doon sa ating mga nabasag po na mga side mirror at na UP po na sun visor. Nagalit po ang inyong kagandang buhay at ang sabi ko po ay hindi kami aalis doon po sa labas ng barko kundi nila kami mabigyan ng tamang proseso po para magkaroon kami ng habol doon sa, siyempre naatrasan kami. Sabi nila wala silang pananagutan pero di po kami pumayag kaya na-delay po kami ng konti. And then mga kagandang buhay, nung pauwi na po kami, pasakay na rin po kami ng barko from Dangay, Mindoro to Katiklan. Naku, nakita namin yung nakaatras sa amin na tin-wheelers. At yun, nilapitan ni Lord Jan kasi nanap talaga nila. Baka nga makita namin doon sa Dangay Port. And then hinanap nila, yung driver po mga kagandang buhay, mabait naman. And then, nung nilapitan siya ni Lord Jan, aware sa kaagad na yun, kami nga yung binanggaan niya. And then sinetel po namin ng sinetel yun, binigyan namin siya ng kopya na ginawa po ng barko, ng mga kawani ng barko. Sabi namin, magtulungan na lang kami para po mabigyan din ng hustisya, di ba? Kasi yung taga-barko daw yung nagpa-atras sa kanya eh. Pero nasettle na rin namin mga kagandang buhay. Siningil po namin ng 10,000 para nga doon mapalitan yung side mirror kasi original pa yon. Tapos pagpaayos ng wind visor, ng sun visor, actually kulang pa yon yung 10K na yon mga kagandang buhay. Pero sabi niya, subscriber daw siya ni Kabiyahing Roger at tumingi siya ng tawad. Pinatawad naman ni Kabiyahe ng 6,000 na lang. So, sa salamin siguro, hindi pa yun kasya mga kagandang buhay. Pero okay okay pa rin at least mapalitan ng bago yung ating side mirror. Ganun lang kadali po ang mga transaksyones. Dito nga nakikita natin si Danny at saka si Ron, mga kagandang buhay. Nagluluto kami ng itlog alat. Ilang tray yan, Ron? Nasa mahigit 200. 2 salang po mga kagandang buhay pero nagpagawa na kami ng pugon na malaki doon sa kabilang farm po natin. So dito na tayo sa 8 heads mga kagandang buhay na recovery ng ating katay. So ito 076 na na AirTag. Ito'y kay Lilan. So, 49.2 ang kanyang bili, tumimbang ng 184 kilos. Gross sales niya, 59,248. Nako, panalo siya ng 10,048 minus po ng pamasahe. Linis po ng 2,548. Dito naman po sa isa pa niyang baka, 081 po ang eartag. 57,000 ang capitalization. Karkas niya tumimbang ng 202. Is equal to 65,044 po yung gross sales. Panalo ulit po, 8,094 less po ng pamasahe, 544 po ang linis. Dako naman po tayo sa baka ni Kabiyahing Winnie. Eartag number 035, 62,000 ni Kabiyahing Winnie na babaeng payat. Babaeng payat yata to. Tumimbang po ng 233 kilos is equal to 75,26 yung gross sales niya. Nako, ang panalo ni Kabiyahing Winnie, 13,026. At linis po siya, less pamasahe. Tumubo po siya sa isang baka lang, 5,526. Yan. Dito naman tayo sa pang-apat na baka kay Kabiyahing Winnie again. 62,000 ulit.
yung lalaki niyang kulay itim, tumimbang po ng 222 kilos sa karkas is equal to 71,484 gross sale at tumubo siya ng 9,484 less po ng pamasahe, tumubo po siya ng 1,984 mga kagandang buhay. Sige, kay Kabiyang Roger naman. So, ang baka po ni Kabiyang Roger, 42,000 na kapital, tumimbang po ng 162.9 sa karkas is equal to 52,453.8. Panalo po ng 10,453.8. Less po ng pamasahe. Si Kabiyang Roger po ay tumubo malinis 2,953 at grabe po ang usok dito tayo sa baba. Kasi meron pa kaming binababad na mga itlog alat dito. Alam nyo naman po, ang lalamunan ko ay ano po, masyado pong masilan sa mga usok-usok ganyan. So yan, ito po yung binababad namin sa lunang mga kagandang buhay oh. Take a look. Ayan po yung ating itlog. Yan. Tapos ito na po yung nababad natin. Ito naman po ang formula ng lunang with asin. Ganyan. Gaano kaya kalapot yan, no? So, itong itlog po na to mga kagandang buhay is dito lang po ito sa farm ni Ron. At saka yung niluluto po na yun mga kagandang buhay ay doon galing po sa kabilang itikan namin, doon po sa Toledo, kung saan po yung mga kambing natin. Together with kay Ron din. Kaya medyo marami-rami. Megit po 200. Pero ito, kay Ron lang ito, di ba? Kay Ron lang ito. So, pang-anim po natin na baka mga kagandang buhay, kay Margin po ito. Yung bago nating komprador na hindi ko pa nami-meet mga kagandang buhay. And hopefully, ma-meet ko na siya pagbalik ko ng Negros. Pero hindi pa naman siya bumibili ng marami talaga. So, meron po siyang pinadala ditong isa. Ang capitalization po mga kagandang buhay is 49,000. Tumimbang po ng 186 is equal to 59,892 sa gross sale. So, kumita din po siya mga kagandang buhay. Palakpakan po natin. Yay! 10,892. Less pamasahe po mga kagandang buhay. 3,392 linis. So, dito tayo sa pangpito. 37,000 ni Kabiyahing Winnie. Tumimbang ng 152.9 karkas is equal to 49,233.8 gross sale. And yay! Panalo po agad. 12,233.8 less po ng pamasahe. Linis. 4,733. Last but not the least, mga kagandang buhay, pang-walo pong baka ni Kabiyang Roger, 41,000 ang capitalization. Tumimbang po ng 167 kilos sa karkas. Gross sales is 53,774. 12,774 ang panalo, less expenses. Nanalo po si Kabiyang Roger ng 5,274 linis. So, napansin nyo po, sa 80 kilo ng baka ay grabe. Grabe po ang panalo po nila, mga kagandang buhay. 26,954. Grabe. Kasi nakapamasahe na po. Pero yun po ang initial na kinatay sa 50 na baka. Yung una po ay 3, mga kagandang buhay, kasi nga dinagdag doon sa 3 na natira nung nakaraan. Nakapamasahe po ng 8,000 yung dalawang maliliit at 6,000 lang po ang pamasahe each. So, meron pong sumobra na tig 2,000 doon sa dalawa nating sipatador. So, meron po tayong pamasahe na 12,000 doon, mga kagandang buhay. At yun nga, natalo yung pang 3 baka. Kay Kabiyahing Winnie po yun. Namasahe lang po ng 4,000 plus. Mga kagandang buhay, yung isa na payat na baka na nung binili po mga kagandang buhay, mataba. Pero kinabukasan, pumayat. At saka hindi na po kumain talaga mga kagandang buhay. Kaya po, nag-lose weight. Pero bawing-bawi naman dito si Kabiyahing Winnie, 8, 9, 10, 11. 11 heads pa lang po ang nakakatay sa 50 natin na baka.
Kaya yan ang resulta ng ating income reveal. At ito na po ngayon ang mga itik natin, mga pure breed po, mga kaganang buhay. See ya! Dahil pupunta po ako sa Negros. Kami po ni Danny Boy, sinundo po talaga ako dito. Kasi miss na tayo ni Kabiyaing Roger. So yan, mag-iipon na naman ako ng panibago nating mga i-upload.